Isa pong matinding babala ang ibinigay ng crypto analyst na si Crypto Sensei sa mga investors. Ayon sa kanya, baka ito na ang huling pagkakataon para makapasok sa market bago magsimula ang malaking pagbabago dito sa mundo ng crypto. Binanggit niya ang XRP, XLM at saka HBAR bilang mga token na maaring makinabang sa paparating na regulatory shift at tokenization wave. Kaya tignan po natin kung bakit niya sinabi ito at ano ang maaring epekto nito sa presyo ng XRP at saka sa iba pang mga altcoins. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba sinabi ni Crypto Sensei na huling pagkakataon na ito? Ayon po kay Crypto Sensei, ilang taon na nilang sinasabi na malapit na ang malaking pagbabago at ngayon ay totoo na ito. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang ilang buwan na lang ang hihintayin para sa crypto regulation sa United States at darating na po ang panahon kung saan magsisimula ng gumalaw ang tunay na halaga ng tokenized assets sa blockchain. Kaya ang market impact po dito ay kapag nagsimula na ang value flow on-chain, maaring magkaroon po ng malakas na pagtaas ng demand sa mga token tulad ng XRP. Ito ay posible pong magbunsod ng mabilis na pagtaas ng presyo bago pa man makapasok ang mga latecomers. Ngayon ay ano po ba ang nangyayari sa US crypto regulation? Sa kasalukuyan, ang mga lawmakers sa Washington ay nagfa-finalize na po ng isang landmark market structure bill para sa crypto. Ang layunin po nito ay hatiin ng malinaw ang oversight sa pagitan po ng SEC at saka CFTC. Kasabay po nito, umuusad din ang mga panukala para sa stable coins sa House at saka Senate. Mayroon na rin pong Crypto Task Force ang SEC at nagsasagawa ng public roundtables para makabuo ng enforceable rules. Kung maipapatupad po ito sa loob ng ilang araw, ito ang magiging simula ng mas malinaw na legal framework para sa digital assets. Kaya ang market impact po dito ay ang malinaw na regulasyon ay maaari pong magbukas ng pinto para sa institutional money na pumasok sa crypto market. At si XRP ay isa po sa mga pangunahing makikinabang dito. Paano naman po nakakaapekto ang global tokenization trend? Habang papalapit po ang US sa regulasyon, nauna na ang ibang bansa tulad po ng European Union na may MiCA. Pati na rin ang Singapore, UAE at Japan na may malinaw na licensing rules para sa tokenized assets. Ang global shift na ito ay nagpapakita po ito ng financial system at lumilipat na sa blockchain. Trillions of dollars po ng assets tulad ng bonds at saka real estate ay maaari pong ilipat on-chain. Ipinapakita po ng mga institutional pilot programs na mas mabilis ang settlement, mas mababa po ang transaction cost at available ang 24/7 trading. Kaya ang market impact po dito ay kapag nagsimula ang mass adoption, tataas po ang value ng mga bridging tokens gaya ni XRP na ginagamit para sa cross-border payments. Ngayon ay bakit po ba advantage ang Ripple at saka XRP? Isa po sa mga pinakamahalagang bagay para sa mass adoption ay ang secure custody at saka banking integration. Sa Europe at saka Asia, marami pong bangko ang nakikipag-partner sa blockchain firms. Kamakailan, nakipag-collab po ang Ripple sa Spanish banking giant na BBVA para mag-offer ng digital asset custody sa retail clients. Ibig pong sabihin, si XRP ay posibleng maging core asset ng bagong payment rails na darating kapag na-finalize ang regulasyon. Ang market impact po dito ay mas mataas ang institutional demand para kay XRP kapag nagsimula na ang mga bank-backed custody services na maaari pong magdulot ng mas malakas na price surge. Ayan.
Bilang Panghuli, ang opinion ko naman po rito ay seryoso ang babala rito ni Crypto Sensei. At magandang maging alerto po tayo bilang mga traders at investors. Ang paparating po na regulasyon ay maaring maging trigger ng massive rally para sa mga token tulad po ni XRP, XLM at saka HBAR. Pero hindi ito oras para maging pabigla-bigla. Mahalaga po ang tamang timing at saka risk management para makasabay sa susunod na alon ng institutional capital na papasok sa market. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.